Nagsimula ang kwento kay Junwoo, isang binatang abala sa paglalaro ng video game sa loob ng kanyang apartment. Habang naka-livestream pa ito sa internet, sa unang tingin ay parang ordinaryong araw lang, walang kakaiba. Pero maya-maya, sunod-sunod na mensahe ang biglang lumabas sa kanyang chatbox. Paulit-ulit na sinasabi ng mga tao, "Tumakas ka na, lumabas ka dyan ngayon." Noong una ay inakala lang ni Junwoo na biro iyon ng kanyang viewers. Pero ilang segundo lang ang lumipas ay nakatanggap siya ng emergency alert mula sa gobyerno. Kasabay noon ay isang malakas na pagsabog ang umalinggaw sa labas. Pagkatapos ay nagsimula ang mga sigawan at iyakan ng mga tao. Dahil sa matinding pagkalito ay agad siyang lumapit sa balkonahe at sumilit sa ibaba. Pero pagtingin pa lang niya ay halos mawalan siya ng ulirat. Buong paligid ay puno ng kaguluhan, may mga taong nagtatakbuhan para iligtas ang sarili. May ilan pang tumatalon mula sa mga gusali, habang ang iba naman ay sumisigaw sa takot. Isang fire truck ang nawalan ng kontrol at bumangga sa kalsada. Pero ang mas nakakatakot ay nang makita niyang may isang tao na kinakagat ang kapwa niya, parang mabangis na hayop. Hindi maintindihan ni Junwoo kung ano ba talaga ang nangyayari. Ilang sandali pa ay may nakita siyang isang ina na desperadong tumatakbo habang may hawak na kutsilyo para protektahan ang kanyang maliit na anak. Pero paghawak pa lang niya rito ay bigla siyang inatake ng mismong anak niya at sinimulang kagatin. Doon, tuluyang nanginig sa takot si Junwoo. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Habang gulong-gulo siya ay may biglang malakas na katok sa kanyang pintuan. Maingat siyang sumilip pero tila tahimik naman ang halway. Kaya naglakas loob siyang buksan ang pinto. Pero pagkapihit niya nito ay isang lalaki ang mabilis na pumasok sa loob. Iyon pala ang kapitbahay niyang si Sangchul, isang taong hindi niya gaanong kasundo. Natakot agad si Junwoo at pinapaalis siya. Pero nagmakaawa si Sangchul at sinabing gusto lang niyang gumamit ng banyo. Kahit sandali lang, nag-atubili man si Junwoo ay pumayag din siya. Habang nanonood siya ng balita sa TV, ay doon niya nalaman ang katotohanan. May isang misteryosong virus na kumakalat sa buong lungsod. Ang virus na iyon ay ginagawang parang mababangis na zombie ang mga tao, at kapag may nakagat sila ay nahahawa rin ang biktima. Nang marinig iyon ay napatingin si Junwoo sa dugo ang damit ni Sangchul. Doon nagsimulang lumakas ang kutob niya, dali-dali. Siyang kumuha ng kutsilyo at pinagsisigawan si Sangchul na lumabas na ng apartment. Paulit-ulit namang sinasabi ni Sangchul na ayos lang siya. Pero maya-maya ay namula ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-iba ang kanyang mukha. Unti-unti na siyang nagiging zombie. Dahil sa sobrang takot at galit ay itinulak siya ni Junwoo palabas at mabilis na isinara ang pinto. Pero hindi pa man siya nakakabawi ay may panibagong problema agad na dumating. Dahil sa ingay na nagawa nila ay naging alerto ang mga zombie sa paligid at si Sangchul na tuluyan ng naging zombie ay agad namang pinatay ng isa pang mas mabangis na zombie sa labas. Doon nagsimulang tuluyang mawala ng pag-asa si Junwoo. Ang lahat ng nakita niya ay parang bangungot na hindi matapos-tapos. Dahil sa matinding takot ay hinila niya ang refrigerator at itinulak iyon sa harap ng pintuan para walang zombie na makapasok sa apartment niya. Pagkatapos noon ay dali-dali niyang tinawagan ang kanyang mga magulang para malaman kung ligtas pa ba sila. Pero walang sumasagot sa kahit anong numero. Habang mabilis ang tibok ng puso niya ay may dumating na maikling mensahe mula sa kanyang ina. "Ligtas kami ngayon, huwag kang lalabas at hintayin mo ang rescue." Kahit paano ay nakahinga siya ng kaunti, pero hindi pa rin mawala ang takot sa kanyang isip. Pagsapit ng gabi ay chinek niya ang natitirang pagkain sa apartment. Kakaunti na lang iyon kaya hinati niya muna sa 7 parte para tumagal ng ilang araw. Pero maya-maya ay napaisip siya, paano kung matagalan pa ang rescue team? Kaya muli niyang hinati iyon sa 9 na maliliit na bahagi. Ngayon ay pag-asa at kaunting pagkain na lang ang meron siya. Kinabukasan ay nagbukas siya ng internet para malaman ang sitwasyon sa mundo. Nakakita siya ng iba't ibang video ng mga taong humihingi ng tulong habang umiiyak at nagsusumamo. Doon niya napagtanto na hindi lang pala siya ang nahihirapan, pero mas lalo lang iyong nakakatakot makita dahil halos lahat ay desperado na. Dahil doon ay nag-record din si Junwoo ng sarili niyang video gamit ang cellphone. Isang simpleng pagsusumamo na sana ay may makarinig at tumulong sa kanya. Pero habang lumilipas ang oras ay unti-unti ring nawawala ang kanyang pag-asa. May ilan pa siyang napanood na mga taong namatay mismo habang naka-livestream. Doon niya naisip na kung may darating mang tulong ay sana kanina pa iyon dumating. Habang nawawalan siya ng pag-asa ay napansin niya ang maliit niyang drone sa kwarto. Agad siyang nagkaroon ng ideya. Ikinonekta niya ang cellphone rito at pinalipad palabas ng apartment para makita ang sitwasyon sa paligid. Pero ang nakita ng drone camera ay mas malala pa sa inaasahan niya. Ang buong building at komunidad ay parang naging larangan ng digmaan, puro dugo, sigawan, at mga zombie ang nasa paligid. Halos wala ng buhay na tao siyang makita, para bang tuluyan ng nawala ng pag-asa ang mundo. Dahil sa sobrang pagod at stress ay sinubukan niyang maglaro muli ng video game para kahit paano ay makalimot. Pero pag login pa lang niya ay lumabas agad ang server disconnected. Mukhang nagsisimula ng bumagsak maging ang internet systems dahil sa kaguluhan sa labas. Dahil wala na siyang magawa ay napagdesisyonan niyang matulog na lang. Pero bandang madaling araw ay nagising siya dahil sa kakaibang ingay mula sa ibaba ng building. Nagpunta siya sa bintana para silipin iyon, pero bigla na lang may bala na dumaan malapit sa kanyang tenga.
nanlaki ang mata niya sa takot. Pero mas lalo pa siyang nagulat nang makita niyang may isang babaeng pulis na mag-isang nakikipaglaban sa grupo ng mga zombie. Matapang itong nagpapaputok ng baril at walang ipinapakitang takot. Pero sa bawat putok ng baril ay mas maraming zombie ang naaakit papunta sa kanya. Maya-maya ay naubusan siya ng bala. Habang sinusubukan niyang mag-reload ay biglang may zombie na sumalakay at nagpabagsak sa kanya sa lupa. Sunod-sunod na ring lumapit ang ibang zombie at pinalibutan siya. Dahil sa kawalan ng pag-asa ay itinutok niya ang baril sa sarili niyang ulo. Parang handa na siyang tapusin ang lahat. Pero hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na gawin iyon dahil dalawang zombie ang humawak sa kanyang mga kamay at kinalagad siya papunta sa parking area ng building kung saan marami pang zombie ang nagtatago. Nang makita iyon ni Junwoo ay halos maluha siya. Hindi niya kayang panoorin lang ang nangyayari kaya buong lakas siyang sumigaw para ilihis ang atensyon ng mga zombie papunta sa kanya. Pero huli na ang lahat. Hindi na niya nailigtas ang babaeng pulis at dahil sa pagsigaw niya ay may panibagong panganib na namang dumating sa kanyang pintuan. Bigla na lang umugong ang malakas na kalabog. Yumanig ang refrigerator na nakaharang sa pinto. May malakas na zombie na sumisipa mula sa labas. At iyon din ang mismong zombie na pumatay kay Sangshul. Sa sobrang takot ay agad niyang itinulak muli ang refrigerator para pigilan ang pinto. Pero napakalakas ng zombie at mukhang anumang oras ay kaya nitong wasakin ang apartment niya. Habang desperado siyang nag-iisip ay may ideyang biglang pumasok sa isip niya. Nang magsimulang wasakin ng zombie ang pinto ay mabilis siyang tumakbo papunta sa balkonahe at agad na kumapit sa railing habang nakabitin sa ere. Sinundan siya ng zombie at tumalon rin palabas, samantalang si Junwoo ay halos makabitaw sa pagkakaapit. Mabuti na lang at nagawa pa niyang makabalik sa loob ng balkonahe. Pero alam niyang hindi habang buhay ay suswertehin siya. Pagtingin niya muli sa ibaba ay nakita niya ang babaeng pulis na gusto niyang iligtas ay isa ng zombie at doon niya naramdaman na parang tuluyan ng natalo ang sangkatauhan. Dahil sa matinding takot ay lalo niyang pinatibay ang pagkakasara ng apartment para bang gusto na niyang sumuko. Nawalan na siya ng pag-asa sa labas at nagsimula na lang siyang mabuhay sa loob ng 4 na sulok ng kanyang kwarto. Kinuha niya ang lumang alak ng kanyang ama at unti-unting ininom iyon. Kapag nagugutom siya ay instant noodles lang ang kinakain niya. Kapag napapagod ay natutulog na lang siya at kapag hindi na niya kaya ang sakit sa dibdib ay tahimik na lang siyang umiiyak. Unti-unting naging bahagi ng buhay niya ang katahimikan at kalungkutan, pero hindi rin iyon nagtagal. Dahil paubos na ang kanyang pagkain at inumin, mas lalo pang lumalala ang sitwasyon niya at pakiramdam niya ay malapit na ang kanyang wakas. Pero sa gitna ng kawalan ng pag-asa ay muling kumatok ang tadhana. Nakatanggap siya ng voice message mula sa kanyang ina. Bahagyang nabuhayan ng loob si Junwoo, pero mahina ang signal kaya hindi agad mag-play ang message. Dahil desperado siyang marinig iyon ay sumugal siya. Umakyat siya sa labas ng bintana ng apartment para lang makakuha ng mas magandang signal. At matapos ang ilang segundo ay nagawa rin niyang mapakinggan ang voice message. Pero ang narinig niya ay tuluyang dumurog sa kanyang pagkatao. Puro sigaw at iyak ng kanyang mga magulang ang laman ng recording. Inatake sila ng mga zombie. Wala siyang nagawa kundi makinig habang nasasaktan. Sa sandaling iyon ay pakiramdam niya ay wala nang natira sa buhay niya. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang ang tuluyang sumira sa kanya. Pero imbes na sumuko ay pinili niyang ilabas ang lahat ng galit at sakit na nasa loob niya. Binuksan niya ang pintuan ng apartment at agad niyang inatake ang zombie na nasa harapan niya. Para bang wala na siyang pakialam kung mabuhay pa siya o hindi. Dahil sa puntong iyon ay wala na siyang natitirang dahilan para matakot pag gumawa siya ng sobrang ingay para maakit ang mas maraming zombie papunta sa kanya. Pero nang walang kahit anong reaksyon mula sa labas. Dahan-dahan siyang lumabas habang nanginginig sa takot. Pagkalabas niya, isang malaking grupo ng mga zombie ang biglang sumugod diretso sa kanya. Handa naman si Junwoo, pero sa loob-loob niya ay takot na takot siya. Kaya tumakbo siya ng mabilis, wala na siyang ibang iniisip kundi ang makatakas. Sa paligid niya, puro panganib at kamatayan ang naghihintay. Dali-dali niyang pinindot ang buton ng elevator. Pero bago pa man ito bumukas, isa pang malaking grupo ng zombie ang sumugod sa kanya sa matinding takot. Nakapagtago siya sa likod ng isang basurahan, pinigil niya ang kanyang paghinga, hindi gumalaw at hinayaan lang na dumaan ang mga zombie sa malapit. Mabuti na lang at hindi nila siya napansin nang magkaroon siya ng pagkakataon. Agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang apartment, pero habang papalapit siya sa pinto, narinig niya ang yabag ng isang bagay na sumusunod sa kanya. Buti na lang, ang zombie na sumusunod sa kanya ay bulag, kaya hindi siya nito makita. Hindi na nag-aksaya ng oras si Junwoo. Binuksan niya agad ang pinto ng kanyang unit at mabilis na nagkulong sa loob. Pero kahit ang pinakamahinang ingay na nagawa niya ay sapat na para maakit ang mga zombie, mas nakakagulat pa. May ilang zombie na parang may natitira pang kaunting alaala noong sila ay tao pa. Sinubukan nilang buksan ang pinto, na para bang sanay pa rin silang humawak ng doorknob. Pero matapos ang ilang ulit na pagsubok, napagod din sila at umalis ng gabing iyon. Naramdaman ni Junwoo na baka hanggang dito na lang talaga ang laban niya, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, ang matinding pag-iisa, gutom, takot, at kawalan ng pag-asa. Lahat ng iyon ay unti-unting kumain sa kanya mula sa loob. Tuluyan na siyang sumuko sa sarili at nang wala na siyang makitang dahilan para
Magpatuloy, hinarap niya ang kamera ng kanyang cellphone at nag-record ng isang huling video, isang paalam sa mundo at sa kanyang sarili, pero sa mismong sandali na susubukan na niyang tapusin ang lahat. May nakita siyang kumikislap na pulang ilaw mula sa bintana sa kabilang building, bigla siyang napatigil. Napako ang tingin niya sa ilaw na iyon at doon niya nakita ang isang babae. Gamit ang pulang flashlight, sininyasan siya ng babae. Tumingin ito kay Junwoo at isang salita lang ang binigkas, Bopol. Pero para kay Junwoo, ang salitang iyon ay parang isang regalo, dahil sa gitna ng ganitong sitwasyon, ang makita ang isa pang taong buhay ay sapat na, napangiti siya at kumaway pabalik, makalipas ang ilang sandali. Sininyasan siya ng babae na kakausapin siya nito kinabukasan ng alas 7 ng umaga. Pagkatapos ay bumalik silang dalawa sa kanya-kanyang kwarto. Ang pangalan ng babae ay Kim Yubin, katulad ni Junwoo, nakaligtas din siya. Pero may kakaiba sa kanya, mas handa siya. Mas matatag, at mas marunong kumilos sa ganitong klase ng sitwasyon. Maayos niyang naprotektahan ang kanyang apartment, may nakaimbak siyang pagkain, matipid niyang ginagamit ang bawat supply. At may mga bitag pa siyang inilagay sa loob ng kwarto, para kung may zombie mang makapasok, hindi ito basta-basta makakalabas ng buhay. Kinabukasan, nang makapagpakilala sila sa isa't isa gamit ang mga senyas, sobrang saya ni Junwoo. Pero sa oras na iyon, gutom na rin siya. Halos sumasakit na ang kanyang tiyan, napansin ni Kim ang kalagayan niya. Kaya naisip niyang padalhan siya ng pagkain. Gumawa siya ng plano, tinalian niya ng lubid ang isang baseball at sinubukan itong ihagis papunta sa building ni Junwoo. Pero hindi tama ang tansya niya sa layo. Mabuti na lang at naintindihan agad ni Junwoo ang gusto niyang gawin. Kinuha niya ang drone niya, itinali ang lubid dito, at pinalipad diretso papunta kay Kim. Gumana ang plano. Ilang sandali lang ay naitali ni Kim ang food pack sa lubid at ipinadala iyon pabalik kay Junwoo. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, muling humiti si Junwoo at nakatikim siya ng maayos na pagkain. Pero hindi nagtagal ang munting ginhawang iyon dahil isang fireman na ngayon ay naging zombie na ang nakapansin sa lubid. Dahan-dahan itong lumapit sa direksyon nila agad na. Binalaan ni Junwoo si Kim. Sinubukan ni Kim na tanggalin ang lubid, pero biglang hinila ito ng malakas ng zombie, dahilan para bumagsak siya at nawalan ng malay. Lalong lumala ang sitwasyon dahil hindi ito ordinaryong zombie. May natitira pa itong kakayahang mag-isip na parang tao. Nagsimula itong umakyat sa pader ng building, papunta mismo sa kwarto ni Kim. Kumuha si Junwoo ng bote at ibinato ito sa zombie para iligaw ang atensyon nito. Pero walang nangyari. Hindi ito tumigil bilang huling paraan, pinalipad muli ni Junwoo ang kanyang drone. Sa pagkakataong ito, inilapit niya ito sa mukha ng zombie para gambalain ito. Gumana iyon ng ilang sandali, pero sa sobrang galit ng zombie. Hinampas nito ng malakas ang drone at bumagsak ito sa ibaba, nang akala ni Junwoo ay tuluyan nang makakapasok ang zombie sa kwarto ni Kim. Mabuti na lang at nagising si Kim, mabilis siyang tumayo at nailigtas ang sarili noong gabing iyon. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, sinamantala nilang dalawa ang pagkakataon, naglabas sila ng mga lalagyan na pwedeng pag-ipunan ng tubig. Pagkaraan ng matagal na panahon, muli silang nagkaroon ng pag-asa na makakakuha ng tubig. Pagkatapos, kinuha ni Kim ang kanyang binoculars at may napansin siyang kakaiba. Sa ikawalong palapag ng kalapit na building, walang kahit isang zombie na kanyang pinagtataka. Lumipas ang oras, at ang kaunting pagkain na natitira sa kanila ay halos ubos na. Sa ganitong kalagayan, kung gusto nilang mabuhay, kailangan na nilang lumabas at maghanap ng pagkain. Nariyan pa rin ang takot, pero ang gutom ay mas nagiging delikado na kaysa sa panganib sa labas. Nang gabing iyon, nagdesisyon si Junwoo na siya mismo ang lalabas para maghanap ng supply. Binalutan niya ng tuwalya ang kanyang mga paa para hindi makagawa ng ingay habang naglalakad. Kinuha niya ang baseball bat at dahan-dahang binuksan ang pinto. Tahimik ang hallway. Habang naglalakad siya, nakita niya ang isang bangkay. Mukhang isa iyon sa kanyang mga kapitbahay. May mga susi sa tabi ng bangkay. Kinuha ni Junwoo ang mga iyon at ginamit para buksan ang isang kalapit na unit. Pagpasok niya sa loob, may isang lalaki na nakahandusay sa isasahig. Para makasigurado, kumuha siya ng sapatos at ibinato ito, ngunit hindi gumalaw. Mukhang patay na ito. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag at sinimulan niyang halughugin ang buong apartment. Pagbukas niya ng refrigerator, napaatras siya at halos masuka dahil sa amoy ng mga nabubulok na pagkain, pero mabuti na lang, may nakita pa siyang ilang canned goods at drinks na maayos pa. Inimpek niya ang mga iyon at naghanda ng bumalik. Habang palabas na siya, may nakita pa siyang karagdagang pagkain at 2 walkie-talkie. Pero doon siya nagkamali, dahil sa kuryosidad, tiningnan niya ng mabuti ang bangkay sa sahig, at sa sandaling iyon, biglang may zombie na sumugod mula sa likod niya. Mabilis na nag-react si Junwoo. Ginamit niya ang bangkay bilang panangga para harangin ang atake ng zombie. Pagkatapos ay tumakbo siya nang hindi na lumilingon. Diretso siyang bumalik sa kanyang apartment at isinara ng malakas ang pinto. Halos sumabog ang dibdib niya sa bilis ng tibok ng puso. Pero ang mahalaga, buhay siya. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, nakakain si Junwoo ng busog at medyo payapa. Pagkatapos ay nilagyan niya ng kalahati ng pagkain at isang walkie-talkie ang isang kahon, at ipinadala iyon kay Kim gamit ang lubid
Kinabukasan, narinig niya ang malambing na boses ni Kim sa walkie-talkie. Nagpapasalamat ito sa kanya. Para kay Junwoo, napaka-emosyonal ang sandaling iyon dahil matapos ang matagal na katahimikan, nakarinig na naman siya ng boses ng isang buhay na tao. Mula noon, araw-araw na silang nag-uusap gamit ang walkie-talkie. At ang kanilang pagkakaibigan ay naging liwanag sa gitna ng mundong halos wala ng pag-asa. Habang nag-uusap sila ng maayos, may narinig silang kakaibang tunog, parang umuulan sa labas, agad. Tumakbo si Junwoo sa bintana, umaasang makakaipon sila ulit ng tubig, pero nang buksan niya ang bintana, nanlamig ang buong katawan niya. Hindi iyon ulan, iyon pala ay tunog ng sabay-sabay na pagtakbo ng mga zombie, hindi malinaw kung bakit. Pero sa pagkakataong iyon, lahat ng zombie ay parang sabay-sabay na nabaliw at sumugod papunta sa mga building. Agad na dumapa sa sahig sina Junwoo at Kim, dahil kahit kaunting ingay lang ay pwedeng magdala ng kamatayan sa kanila. Kinuha ni Kim ang palakol, na nasa tabi niya, pero aksidente niyang natamaan ang isang shelf, bumagsak ito ng malakas. Dahil sa ingay, agad napunta sa direksyon niya ang atensyon ng mga zombie. Dahan-dahan silang lumapit sa apartment niya. Takot na takot si Kim. Naririnig na niya ang mga yabag malapit sa pinto. Mabilis na tinanong ni Junwoo sa walkie-talkie kung ano ang apartment number niya, at nang makarating na ang mga zombie sa pinto ni Kim, biglang tumunog ang cellphone sa katabing unit. Napalingon ang mga zombie. Sa tunog, nalito sila. Ang totoo, tinawagan ni Junwoo ang cellphone number ng kapitbahay ni Kim para ilihis ang atensyon ng mga zombie. Dahil sa mabilis niyang pag-iisip, nailigtas niya ang buhay ni Kim. Pero ngayon, mas lalo nang delikado ang sitwasyon. Ang floor kung saan sila nakatira ay halos napuno na ng mga zombie at halos ubos na rin ang pagkain nila. Kaya gumawa sila ng plano. Lilipat sila sa floor na nakita ni Kim noon. Ang ikawalong palapag na tila walang zombie mula sa apartment niya. Matibay na itinali ni Kim ang lubid pababa. Sinabi ni Junwoo na siya ang unang pupunta. Pero hindi nakinig si Kim. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya mula sa kanyang apartment. Paglapag niya, agad siyang sinugod ng mga zombie mula sa lahat ng direksyon. Pero handa si Kim. Kinuha niya ang kanyang climbing pick at nagsimulang lumaban habang sumusulong. Mula sa itaas, hindi makapaniwala si Junwoo sa nakikita niya. Pero ilang segundo lang ang lumipas, isang zombie ang biglang nagtulak kay Kim mula sa likod at bumagsak siya. Agad namang tumalon pababa si Junwoo at inatake ang zombie na iyon. Hinila niya si Kim papunta sa loob sa pamamagitan ng hagdan at sabay nilang isinara ang glass door. Nasa likod lang nila ang malaking grupo ng zombie at halos mabasag na ang pinto. Kaya wala na silang ibang ginawa kundi pumasok sa elevator. Sa kabutihang palad, gumagana pa ang backup power ng elevator at dinala sila nito diretso sa ikawalong palapag na dati na nilang sinuri. Pagdating nila roon, mukhang mas ligtas ang paligid, kaya sinimulan nilang tingnan ang bawat pinto. Umaasang may makitang ligtas na kwarto, pero biglang may nakita silang isang nag-iisang zombie sa hallway. Inisip ni Junwoo na dahil mag-isa lang ito, kaya nila itong harapin, pero nang lumapit siya, biglang bumuhos mula sa stairwell ang isang buong grupo ng mga zombie. Habang si Kim ay abala sa pagbubukas ng mga pinto, habang si Junwoo naman ay sinubukang harangan ang mga zombie sa pamamagitan ng pagsira sa isang gate, pero biglang bumukas ang isang pinto. May kamay na lumabas at hinila si Kim papasok. Ilang segundo lang ang lumipas, may smoke grenade na itinapon sa hallway, at isang misteryosong lalaki ang lumitaw. Hinila rin ito si Junwoo papasok. Sa ngayon ay ligtas sila, pero hindi pa rin kampante si Kim. Dahil natatandaan niyang dapat ay walang tao sa floor na iyon, kaya bakit may lalaking naroon, dinalhan sila ng lalaki ng tubig at sinabi, "Huwag kayong matakot. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan ninyo." Mukha rin siyang pagod na pagod nang ininom niya ang tubig ng isang lago. Doon lang unti-unting uminom sina Junwoo at Kim. Mukhang mabait at palakaibigan ang lalaki. Pagkatapos ay naglabas siya ng pagkain. Sa sobrang gutom ni Junwoo at Kim, agad nila itong nilantakan. Sinabi ng lalaki na kumain sila ng dahan-dahan. Dahil narinig daw niya sa radyo na paparating na ang rescue team. Pagkarinig noon, muling lumiwanag ang mga mata ni Junwoo at Kim. Matapos ang napakaraming araw, sa unang pagkakataon ay naramdaman nilang baka may pag-asa pa silang mabuhay. Pero maya-maya, may napansin si Kim na kakaiba. Tiningnan niya ang paligid ng kwarto. May mga family photo sa pader. Pero wala ni isa sa mga larawan ang kahawig o konektado sa lalaking iyon. Nagsimula siyang magduda. At bigla na lang nawalan ng malay si Junwoo sa tabi niya. Nataranta si Kim, pero ilang segundo lang ay lumabo na rin ang kanyang paningin at tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Dito na unti-unting lalabas ang tunay na mukha ng misteryosong lalaki. Nang magising si Kim, nakita niya ang sarili sa isang kakaibang kwarto. Sa harap niya ay may isang babaeng nakatali sa kadena. Pulang-pula ang mga mata nito at kakaiba ang galaw ng katawan. Doon niya napagtanto, ang babaeng iyon ay asawa ng lalaki. Pero ngayon, isa na itong ganap na zombie. Ayaw mawala ng lalaki ang kanyang asawa kahit ano pa ang mangyari. Kaya kahit naging zombie na ito,
itinago pa rin niya ito sa tabi niya at para mapakain ang gutom nitong asawa. Palihim siyang naghahatid ng ibang mga survivor para kainin ito. Ang dating pamilya na nakatira sa unit na iyon ay naging bahagi na rin ng nakakatakot na gutom ng zombie. Ngayon, ang nasa harap ni Kim ay hindi lang zombie, kundi ang kabaliwan ng isang tao na hindi matanggap. Ang pagkawala, sa labas ng kwarto, dahan-dahang niluluwagan ng lalaki ang lubid na nakatali sa kanyang asawang zombie. Sumigaw si Kim, pero wala siyang matakbuhan, nanginginig siyang umatras habang papalapit ang panganib sa sandaling iyon. Nagising din si Junwoo, kinuha ang baril at itinutok sa lalaki. Pero ang lalaki ay kalmado lang, pagod lang ang makikita sa kanyang mga mata. Lumapit si Junwoo at sinubukang hawakan ang lubid, pero napakalakas ng zombie. Hindi niya ito mapigilan, nadulas ang lubid mula sa kanyang kamay, at lalong lumapit ang panganib, tumakbo siya papunta sa pinto. Pero nakalock ito mula sa loob, ilang sandali pa. Isang matinding sigaw ang umalinggaw sa kwarto, at pagkatapos ay biglang katahimikan. Akala mo ay tapos na ang lahat, pero iba ang nangyari, naging mabilis ang isip ni Kim. Nilagyan niya ng unan ang bibig ng zombie para protektahan ang sarili niya. Pero ang lalaki ay nakatingin pa rin sa zombie na babae nang may pagmamahal. Hindi na kinaya ni Kim ang nakikita niya. Kinuha niya ang baril at tinapos ang buhay nilang dalawa roon mismo. Pero ang tunog ng isang putok na iyon ay gumising sa lahat ng zombie sa buong building. Mula sa lahat ng direksyon, dinagsa ng mababangis na zombie ang mga pinto at sinimulang basagin ang mga ito. Ngayon, dalawa na lang ang pagpipilian ni Kim at Junwoo. Lumaban o maghanda ng mamatay. Nagkatinginan silang dalawa, bahagyang ngumiti at hinawakan ang kani-kanilang armas, pero bigla silang nakarinig ng malakas na tunog ng helicopter. Agad silang tumakbo papunta sa bintana at sa kanilang mga mata ay muling sumiklab ang pag-asa. Totoo nga. Dumating na ang rescue helicopter. Tinipon nilang dalawa ang natitirang lakas at tumakbo. Iniiwasan ang mga zombie hanggang makarating sila sa rooftop. Habang tumatakbo, nakita ni Junwoo ang isang bisikleta at inihagis niya ito sa gitna ng grupo ng mga zombie para maantala. Ang mga ito, pagkarating nila sa itaas, isinara nila ang pinto. Pero tinulak ng mga zombie ito. Sa mismong oras na iyon dumating ang rescue team. At nagsimula itong magpaputok sa paligid para pigilan ang mga zombie. Sa wakas, nailigtas sina Junwoo at Kim. Matapos ang rescue, muling gumana ang radio tower. At ang iba pang mga survivor ay nagsimula na ring magpadala ng SOS signal. Dahil hanggat may taong buhay, hindi kailanman tuluyang namamatay ang pag-asa. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.